So, once again, thank you for that wonderful song. Jesus alone is our strength and our shield. So, bago po ito mag-start sa nato message, para yan ang kagabi yun, ito po sa pagdupo para sa short prayer. Let's pray. Our dear God, loving Heavenly Father, as we're going to study your word this night once again, may you give us heavenly wisdom and knowledge so that we may be able to understand, and whatever we studying this evening, may this be an inspiration and our shield in our daily lives here on earth as we're going to wait for your second coming. For this we ask in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, ang ato po message is how to grow in Christ. Ang atong message na is padungdong sa aton. Kung paano aton ipag-grow ang aton buhay nila sa Ginoo. So, we will have four ways how to grow in Christ. And amo pin siya ang aton 4 ways, no? First is G, go to church. R, read your Bible and pray. O, obey God's command. And W, worship and thank God every day. So, first po, go to church. On Luke chapter 4, verse 16 to 17, it says, "And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read." So, ang Ginoo po is one of the great example for us to go to church every Sabbath. No? Kaya ano galit daw? Kaya ang Ginoo, nagkatugayad siya sa nasa Nazareth sinda. Kaya tayo na nasa Nazareth sinda, nawarak, baga siya nawarak. Tapos ginanap siya ni Mary and ni Joseph. And nakita nila si Jesus kaya dito sa synagogue. Naga-preach. So, by that time, ang Sabbath day, gin-make na ni Jesus na holy. May nang pasiguro niya ganun mga nato sa synagogue and stood up to read. So dapat kita man, as Jesus followers, dapat every Sabbath, magkatulad kita sa church. And sabi ni Jesus' custom is to go to church every Sabbath day. So as followers of Christ, we are to follow Him and go to church every Sabbath and make it holy. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full." So dapat daw kita na nakaranasan kamatudan, dapat isabi natin yung sa iba na tao na di pa nakakaroon. No? That we must go to the church every Sabbath day. And hindi po siya na Sabbath day is sacred. Is sacred? Ginhimo ka din sa Ginoo for us to be able to rest and to be with Him. No? Even though dili siya ang presence, no? Wala siya didi. But because of the Sabbath day, we are able to be with Him. Right? So, next, number 2 is read your Bible and pray. John 5:39, it says, "Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they which testify of me." So, ang pwede siya ang kinahanglan, kailangan natin basa sa Biblia. Kaya sa Biblia ngayon, di na natin mas makikilala ang Ginoo. No? In our study, listening is not enough. No, for in our study, listening itself is not enough. Dapat you should read by yourself also. Kaya
siguro out of 10, mga 7 or 6 lang ang na-intake ka din ako na nung na nababati. No? The rest is dili na rin na intake. Kung baga dili na nagasulsan daw utak, baga dili ba nila maisabuhan? Kaya ngayon, kay dili nila sabutan, either dili nila sabutan, or either maluyaan in the hearing. So it is important for us to search the scriptures by ourselves. No, kaya, ang Ginoo baga, siya mismo basa sa scriptures. Just like sa synagogue na pagkatoy niya, di ba siya, nag-stood up siya dito pag nag-read of the Holy Scriptures. Kaya sabi di, for in them you think you have eternal life, and they are which testify of me. So, by reading the Bible, ang aton faith din sa Ginoo, ang aton pagtuo, o ang aton faith is magadarong and magaligod. Okay, di lang natin mas may kilalang Ginoo eh. If dili kita na nagabasa sa Bible ngayon, if dili kita magatag sa time na magbasa sa Bible, ang mga aram natin is kung nano lang ang atong mga nabatian or mga naraman. Dili na, kumbaga, hanggang dito ka lang. Dili mo na siya mas makikilala pa. So it is important for us to search the scriptures. Sabi nga di, blessed is he who reads, and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near. So wala daw ang mga nagabasa sa Biblia at nagatuko diri. Kay, sabi daw, the time is near. So kung natong tuudan, kung nanong atong mga nabasa dito sa Bible, kita gayon maligtas. Dili kita mapalayo sa iya, dili kita mapapalayo sa Ginoo. Kay, di ba sa prophecy, habang nagalapit na balik ang Ginoo, mas nagadamo man na nagadamo ang karautan na nangyayari sa mundo. No? And also this, deceptions, dumdamo na, which leads us to be apart from the Lord. So by reading the Bible and always pray to God, dili kita maiwalay sa iya. Kaya kailangan po kayo natin mag-read sa Biblia. Sabi di sa Tagalog, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. In 1 Thessalonians 5:16 to 18. So pag early na magbasa sa Ginoo, magbasa sa Bible, mas maaraman natin ng Ginoo, and our hearts will be full of joy. Why? Kaya maaraman natin gano'n kita kapalangga sa Ginoo. Maaraman natin kung nanong mga kahihimon sa Ginoo para sa aton na diri. Yan lampas aton expectations. No? So, our hearts will be rejoiced, and let's pray without ceasing. Ano yung pray without ceasing? Bisan mahirap na yung sitwasyon sa buhay, bisan gano'n kabugat ang yung ginadira, just pray without ceasing, and God will provide, and God will surely help you. And in everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. So talagang kayo na ginahatag sa atin sa Ginoo, atong gini nagpasalamatan sa iya. Dahil dili natin na siya makukuha or dili natin na maabot kung wala ang bulit sa Ginoo. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang pati. So among pito natin second sa grow. Paano kita mag-grow in Christ? And third is or obey. Obey God. Sabi, blessed brother are those who hear the word of God and obey. So mapalad daw ang mga bati sa pulong sa Ginoo kag nagsunod. So balagid kita kaysa na bati naton ang pulong sa Ginoo, ato siya gin obey kag aton siya gin tanggap sa aton buhay.
So we are already blessed by the Lord. Kaya amo ini ang isa't pa na dapat to atong pasalabatan sa Ginoo kay aton siya na kilala. So let's obey God's word always. Sabi sa Tagalog, subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod nito. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. So, if you love Christ, you should keep His commandments. While keeping His commandments, mga kaibigan, ang atong buhay will be renewed and will be babatsagan nato na we are so different from the world. Diba? Pag naglabas kayo sa atong balay, batsagan agad nato na different kita sa world. Kaya ano? Kaya we love Jesus. And because we love Jesus, we keep His commandments always. Nagsabi sa Ginoo, I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. So, because we love God, aligay siya sa aton, permit. Ano? Yes, basta na lang. So, diligid kita babayaan sa Ginoo. And the fourth one is worship and thank God. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, give unto the Lord the glory due unto His name. So, kung ano po ang atong mga nakamit diri sa Ginoo, atong gaya ibalik sa Ginoo. Mga nakamit diri sa mundo, atong gaya ibalik ang gloria diri sa Ginoo. Kaya kung wala ang Ginoo di ba, if we have a goal, tapos gimpray natin na sa Ginoo, tapos nakuha natin na siya na goal, it is because God help us. No? Sabi nga na isa dun sa TikTok na while scrolling, nabatigyan na siya sa TikTok na if we pray and God answer, it is His purpose. May siyang purpose sa imo na nakuha mo na. But if we pray and God did not answer, it is God's protection sa imo. So kung mag-ampo kita sa lisan na bagay sa Ginoo, tas dili nato na-receive, dapat dili kita ma-disappoint. No? Dili nato aram, kaya kung nakuha gali nato nini siya, inaatong ginagpag-ampo sa Ginoo, amo gali ang mag-lead or ang maging way para mapalayo man kita sa iya. Di ba? So mas ibahan lugod na naging outcome sa natong goal. So if ang goal naton or if ang something we pray for natanggap naton, it is by God's grace, no, na may purpose sa Ginoo na inatag niya na sa imo. Pero pag dili niya ginatag sa imo, improtektaran ko sa lansing Ginoo sa na bagay. So next is worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. So aton mga boses na ginatag sa aton sa Ginoo, ang aton talents, ang pagkanta lalo sa pagkanta, is a wonderful gift from God to us. Kaya aton nini siya gamiton gayud, no? Present chambers, very active sila sa pagkanta, no? And they are very willing to learn more songs. Kaya dalay kong ganang Ginoo kay iya kita ginatagan sa nina talento. And atong kayo din gamiton nila sa iya, no? Dapat imumunta kayo na di naton masayang kung anong ginhatag sa aton sa Ginoo, no? Kaya para sa chambers, no, we are very happy na ang chamber is very willing ang mag-aral pa. Kay ang iba kasi, pag once na nakaram na sinda, like, they are able to learn by themselves. Nagadapon ko rin ilang ulo. Pero, thankfully, ang chamber, willing niya ako sila na makaram. Willing niya ako sila na magdagdag sa more songs. Kaya, worship the Lord with gladness, come before Him
singing with joy. Kung paano natin pasalamatan ng aton Ginoo through singing. Ano? Kaya kung halimbawa, wala ka na naisip paano magpasalamat sa Ginoo. Diba? So, through singing. And although dili kita tanan is maayo ang boses, maara magkanta, but giving thanks to the Lord, giving back everything that we have in His glory is our way of worshiping God. Sabi din sa Psalms 100 verse 2, ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa pasensya niya at tumawid ng may tuwa. So, kailangan natin umawit ng may tuwa because God is so great sa aton na tanan. And lastly, thank God every day. Ano kaya kailangan natin mag-nagsan pasalamat sa Ginoo every day? Because tanan na aton pagtuna pa lang sa atong pagmata, urad daw is regalo na nasa Ginoo sa aton. So let's give thanks to God. Sabi di from 1 Chronicles chapter 16 verse 34, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Grabe kita ng makasalanan, mga kaigmangunan, di ba? But the Lord has never neglected us. Every time na makasala kita, tapos mga kita patawad sa iya, kita ginatanggap sa Ginoo. Kaya that's how great ang pagpalanggat sa Ginoo sa aton ng himulay. Kaya ato niya siya permi dumdumon kung gaano kita kapalanggat sa Ginoo na bisa nato na makasala, iyagay kita, ginatanggap din sa iya. I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So, dirigate kita bayan sa Ginoo. Just like yung sabi bayan kanina na dirigate ang Ginoo mag-iwalay sa aton until forever. No? Kaya magmalahutay lang kita. No? Let's be consistent. Persistent lang kita para sa pagtuod nila sa Ginoo. Eh, bisa na naman ang mangyari sa aton, na naman ang mga trials na aton mag-abot sa atong buhay, mag-cling lang kita sa Ginoo. Kay He will surely come for us. He will surely be with us. Sabi din from Psalms chapter 92 verse 2, "Every morning tell Him thank you, and every evening rejoice in all His faithfulness." Kaya dapat everyday gad naton pasalamatan ng Ginoo. No? Even sa smallest things na aton acquire or magkaiba kita, aton din pasalamatan tanan sa Ginoo. Okay? Because dili kita ginapagaya sa Ginoo, kaya nakabot pa kita sa another day, another day, another day. You know? Just like my own experience, bagan feel mo na bagan warwar ka na, wala ka na makaon, bagan wala ka ng kwarta, wala ka ng allowance, tapos pag ang Ginoo ang gitawag mo, talagang God will surely provide. No? God will surely provide. Pero pag itry mo nga sa diri mo lang, gusto mo mo sa paraan, maglipong ka lang. Maglipong ka na anong imo-imoon para magkikaw sa anong imoon para masulbad ko yun. Pero pag magtawag ka sa Ginoo, diri mo malayan na ibang nagalit sa solusyon. No? Sugat sana ka-powerful ang Ginoo, sugat sana miraculous ang Ginoo mag-work sa ato niya ng buhay. And sabi di, "And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful." So we are now one body, no, one in Christ Jesus. So dapat we should be always thankful to God sa aton
buhay o hadlaw. Kaya, i-recap ko lang on how to grow in Jesus, no? Kung anong atong ways na dapat imumon, no? Reminder for us how to grow in Christ, no? Kumbaga, ano sana? Mayo nato ni Moon para mag-grow kita sa kan Jesus. First is to go to church every Sabbath and read your Bible and pray. Next is obey God's command and worship and thank God in any ways. So, amo may atong short reminder, short message this evening, and once again, happy Sabbath and God bless po.